Hi, Teacher Glay here, and welcome to the 21st episode of Life at 27. And we're back with another episode, and this time I'm with Ate Yeng. Ate Yeng, kamusta? Hello, Kamusta buhay-buhay? good day. Great day. Parang yung mata mo kasi parang Yes. pares yung mata natin, parang paano Oo, nag-uusap yung mata nating dalawa. Palamiana, pero kamusta ang buhay-buhay so far since may bago kayong baby? Yan. Masaya. At saka nakakabago ng feeling siya. Kasi from 10 years ang gap nung sinundan niya, and then nakakanganay. So parang back to basic kami. So ayun, pero masaya na meron kaming baby at baby girl na siya. Kaya nga, finally. Pero so far, ate, hindi ka naman napapagod sa pagiging nanay. Kasi, di ba parang 10 years, parang medyo may isip mo, nakalimutan ko na ata paano mag-alaga. Sa real talk, hindi naman kasi pag nanay ka, nakakapagod. Siyempre, tao ka eh. Nasa katawan ka pa eh. Nasa flesh ka pa. So, nakakapagod talaga. Pero, ang maganda doon is, nakikita mo yung mga anak mo na lumalaki ng maayos. Nakikita mo yung ginagawa nila. And maganda yung ginagawa nila. Tapos, ikaw, kumbaga parang, mapapasabi ka na sa sarili mo na, ay, walang perfect na parent or parenting. Pero, pag nakikita mo yung bunga ng pagpapalaki mo sa mga anak mo, satisfying. Yeah. Pero, kamusta po yung relationship mo dun sa mga anak mo so far? Para lang kaming magkakapatid. Kasi ang panganay ko is 15 and I am 36 now. So, Okay. iba na kasing generation. Kaya nga, ate. Pero, at least nakakasabay ka pa sa kanila kung parang magkakapatid. Kailangan Kailangan mo siyang sabayan para, alam mo yun, makuha mo yung attention nila and madiscipline mo sila ng tama. So far, Ate Yeng, since ang pag-uusapan nga natin, syempre, yung mother mo din, no? Yung mother mo. Oo. Kakamustahin lang kita, since ikaw sa mga anak mo, parang yung relationship nyo is magkakatropa, magkaka-friends, and I believe na apektuhan yung kung paano ka nagpalaki ng anak is just a result kung paano ka rin pinalaki nung mama mo, no? So, ganun din ba yung relationship niyo ni mother? Yes. Kasi kami ni mama, lagi niya akong kasama. Kahit saan. Simula nung maliit pa ako. So, yung kung paano ko pinapalaki yung mga anak ko ngayon, same, syempre, nakakuha rin ako nung way. Kung paano ako pinalaki ng magulang ko, ng mother ko. And then, eventually, kaya pala marami silang sinasabi na, ay mga tao before sinasabi nila, yung mga ahead sa atin na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Dati hindi ko yun naiintindihan. True. Pero ngayon, nasasabi ko na talaga siya. So, alam mo yun, parang totoo siya. So, may encounter mo siya eventually pag naging, ikaw soon, Parent. oo, maging parent ka na. So, yun. Yung relationship niyo parang, bakit ka lang niya lagi pala kasama muna? Ikaw ba yung panganay, Ate Yeng? Hindi, ang panganay namin is girl din. Pero ako yung okay. pang-apat that time. Pang-apat? Oo, Ilan po pang-apat. kayo magkakapatid? 5. Pero kasi yung bunso namin, nasundan after 12 years. So, for the longest time then, ako yung Ikaw yung bunso. Tapos babae pa ako. So, si mama kasi, magaling siya na leader. Mahilig siya talagang magbit-bit ng anak. Tapos, tuturo niya sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Very si mama, practical. At saka, gusto niya, alam mo yung mga bagay-bagay sa mundo. Kasi, yun yung gagalawan mo eh. So, dapat, alam mo kung paano ka lalaban sa buhay. Opo. Tapos yun nga, ikaw yung naging bunso eh. Alam mo yun, parang tinuturuan ka din niya. Yes. Pero ikaw din yung nakasama kasi niya ng matagal sa bahay. Yes. Diba? Kasi kahit may asawa ka na ate. Yes, nasa isang bahay kami. And then, super close talaga kami ni mama. Ganong level yung closeness? Para din kayo magbarkada. Okay. So, kung nasan ako, dun din siya. Kung ano yung kinakain ko, yun din yung kakain. Yung mga ganong level. Tapos yung mga achievements ko, ganon. So, alam niya lahat. So, parang yung sinasabi nga nila na lahat talaga alam niya from head to toe. Yung mga personal na
na love life ko, yung mga ganyan, mga kalokohan ko. Totoo, ate, kahit nung dalaga ka pa? Oo, alam niya yan. Okay, parang siya yung tinuring mong best friend. Yes. Okay, para may sister ka po, di ba? Yes. Kaya lang kasi si ate is nag-OFW. Okay. So, parang ang mo talaga, yung mother mo talaga. Pero buti hindi ka nailang na mag-share sa kanya. Ganun. Kasi di ba minsan, may ilang ka mag-share sa parents mo kapag lalo na pagkalokohan yung kasi si mama, yung parang tipong hindi ka mahihiyang mag-share sa kanya kasi doon ko natutunan sa kanya or nakita yung no condemnation. Ever since, ganun siya. So parang siya, ipaparamdam niya sa'yo na kahit ano pa yung ginawa mo, kalokohan man yan, maganda man yan, ma-appreciate mo sa kanya yung, anak, okay lang yan. Anak, sabihin lang niya sa hindi yan tama. Okay yan ginawa mo. Yung mga ganon. Yung words of affirmation na talagang hindi ka makukondem. Yung kung meron kang ate Yeng, isang word to best describe your mom, what would that be? Best friend talaga. Kasi syempre si ate wala siyang, kumbaga, nung nagti-teenager na ako, si ate kasi may sarili na siyang family. So syempre hindi ko siya nakasama ng matagal and then nag-abroad siya. So, ang kasama ko talaga sa bahay is si mama. So, nung lumalaki ako, siya lang nakikita ko na kumakausap sa akin, kwentuhan, gala dito, gala dyan. So, siya yung naging mother ko, best friend ko, kamarites, yung mga ganon. So, maliit na bagay or malaking bagay, malalim umababaw. Pinag-uusapan namin. Kaya parang, siya talaga yung yung alam mo yun, kausap mo, yung lagi siyang andyan for you. Yes. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya ate Yeng, nung anyway, fast forward, something happened to your mom, and can you just share a little bit of it para lang alam din nila yung context ng pag-uusapan natin? Actually, nagulat din kami nung nung nalaman namin yun. Kasi si mama is very strong mother talaga siya. At saka very independent. Na yung tipong pagka nagkakasakit siya yung nagdadala sa sarili niya sa ospital. Siya yung kumbaga may nararamdaman na siya pero iisipin niya pa yung ganito, asikasuhin niya pa yung ganyan. So nung time na yung nangyari yung pandemic, that was pandemic since 2020. 2021. Okay. Early yun ng 2021. Parang May yun nag-start. So syempre naka-work from home kami. Sinasabi niya lang is, masakit na yung dibdib niya. So, may history kasi si mama ng sa lungs. So, parang tuberculosis ba yun? Basta something ganun. Ilan siya ng ating? 56 si mama nun. Mag-56. 55 pa lang siya. Tapos, sabi niya lang masakit yung dibdib niya, ganyan. So, sabi namin, mapahinga ka lang, ganyan. And then, tumitindi na yung sikip ng dibdib niya. So, one time, nagmi-meeting kami noon, talagang nagsabi siya na, sabi niya, pinuntahan niya ako sa kwarto, hindi ako makahinga. Tapos na-alarm ako. Siguro na rin yun, parang, syempre, pag anak ka, yung instinct mo bilang anak, pag nakita mo yung nanay mo, na gano'n yung itsura. So, ginawa namin, tumakbo na kami ng hospital. So, nag-hospital hopping kami. Ang ending nung araw na yun is parang may pinainom lang sa kanya na gamot na nireseta. And then, nagstay kami sa bahay na. Yun na nga, nung pag-uwi na namin, sabi nung isang pinsan ko na pila na kayo sa lung center. Kasi yun nga, sinasabing hindi makahinga. And then, doon, sabi ni Papa, pagdating namin ng bahay, since kami ni Mama na yung magkasama, ang sabi ni Papa, sige, sundin natin yung advice na na nga, napunta tayo sa lung center. Then pagpunta naman nila ng madaling araw, 5 a.m. sila umalis. Kasi nga, hindi na talaga makahinga si Mama. Kumbaga parang, talagang, ganun siya. Yung pumatas. Hinahabol niya na yung hininga niya. Pagdating nila doon sa lung center, so inasikaso sila, siguro, tinignan yung BP, ganyan. And then, meron silang kakilala doon na nag-endorse sa kanila. Nung naasikaso na, nagulat na lang kami, fast forward lang, after 24 hours kasi sila pinaalis. So kami, sa bahay, nagtataka kami, bakit wala ganyan-ganyan. Pagdating ni Mama, meron na siyang, hindi ko alam kung anong tawag dun basta binutasan siya sa left na lang. Okay. Sino kasama niya na nun ate? Si Papa. Si Papa that time. Tapos,
Meron na siyang parang, hindi tubo. Meron siyang plastic na tubo na ganyan. Tapos, dinidrain yung tubig niya sa lungs. Tubig siya sa lungs. Oo. Tapos, ang ginawa is, pinaano mo na siya, x-ray, ganyan. Kasi hindi mabasa. So, parang, syempre, pandemic noon, ang dami pang ang hirap. mga process na gagawin, hindi ka kaagad. So, yun, sinwab test pa sila, ganyan. Tapos, ang daming process bago ka ma-confine talaga. So, since, nung nalaman nila na pwedeng gawin yung binutas lang ng ganun at outpatient siya, yun muna yung ginawa. Pero nung naging diagnosis sa kanya, ate? Nung unang tinitignan nila is yun nga, tuberculosis. So, nung nakita nila na ganun nga, niresetahan si mama ng pang-tuberculosis. 6 months kasi nagamutan yun, diba? And then, ininom. Pag inom, 3 months, hindi nagbabago yung... Nahihirapan pa din siya. Oo. Ibig sabihin nag-oxygen tank na siya. Wala pa Ay, that time. Okay. Kasi nga, nadidrain yung tubig. Yung water. Oo. July, bumalik siya. Sabi niya, kailangan na siyang tignan ng doktor kasi bakit hindi tumatalaw. And then, nung pagbalik niya, anong tawag dun sa, in-x-ray kayong talagang kitang-kita. So, parang CT scan ata yun. I don't know. Tapos, nung nakita yung result, hindi namin maintindihan. Tapos, sabi nung pinsan ko, sabi niya, pa-check niyo sa doktor. So, di ako, parang, syempre, kami kasi, talaga, ever since, lagi kami nagdi-declare ng healing. Of course. Ganyan. Kasi kumbaga parang sa amin, yung mga ganon is normal lang. So, gagaling naman siya, yung mga ganyan. And then, sabi nila, magpa-second opinion kayo. Sabi ko, bakit may pa-second opinion na? So, syempre ako, hinahayaan ko si mama at si papa mag-asikaso. Okay. So, syempre, may asawa pa si mama. So, hinahayaan namin siya. And then, one day I think, August. August yun, na nalaman talaga namin yung totoong result. Ang sabi is, meron daw si mamang lung cancer, stage 4 na. So, I know may tanning. Gano'n na lang katagal? Hindi niya sinabi. Pero sinabi ng doktor yun, alam ko. Kasi syempre, di ba, gano'n naman sasabihin nila. So, hindi niya sinabi kung ilan na lang siya. Kasi, siguro nung kinikwento niya sa akin yun, natakot ako. Syempre. Tanungin kung ilan. Dahil syempre, parang for me, parang baka ako, hindi ko kayang tanggapin. And then, sabi niya lang sa akin, ang sinabi ko lang sa doktor, hindi ako natatakot na mag-depart. Kasi, doon din naman tayo mapupunta. Tsaka sabi niya, masaya daw siyang magde-depart kasi alam niya, kay Jesus siya pupunta. Nung sinabi niya sa'yo yun, ate, yung doktor, anong naramdaman mo? Ako, ang unang feeling ko, kinabahan ako. Kasi parang, pat ganong stage na, hindi namin nalaman. From that day on, para akong nakalutang. Nakalutang ako na bakit, totoo ba, yung gano'n, nabalitaan mo sa nanay mo na, stage 4 na yung cancer niya, na sa iba, pag sinabi yun, nag-iiyakan na, yung mga ganyan. Siya, cool lang siya. Ganyan, lalaban tayo, ganyan. Tapos, so ako, nakikita ko sa kanya na, parang okay siya. Somehow, kumalma ako, na kaya naman pala ni mama, lalaban kami. So, andun kami sa fighting mode, na ay lalaban kami, ganyan. Tapos, lumaban naman kayo. Lumabang kami as days goes by. Yun na, nakikita mo na nagde-deteriorate yung katawan ni mama, ganyan. Parang from time to time, kailangan niyang itakbo kasi hindi na kaya i-sustain para matanggal yung tubig. Oo, para matanggal yung tubig kasi nalaman din namin na nag-collapse na. Yung left na lang niya. Kaya pala, hindi, kahit anong gawin niyang inom ng gamot, hindi talaga. So, pagbalik niya, tsaka namin nalaman na nagme-metastasize na yung mga cancer. So, una, pababa, ganyan. Tapos, dumating na sa time na hindi na siya nakakalakad. Then, may mga instances na parang na siya, halucinate na. Nakakalimutan niya na kung sino yung kausap niya sa harap. Oo, totoo. Tapos parang ako, as a believer, hindi ko pinapakita kay mama na hindi ko kaya. And then, pray lang talaga ako. Sabi ko, Lord, alam ko pagagalingin mo yung nanay ko.
Pero dumating ka, Ate Yeng, sa in denial stage ka na nangyayari bagay. Yes. Oo. Matagal. Kasi Paano parang in denial? in denial ko is parang sa akin is lalaban pa to si mama. Wala to. Kumbaga parang nasa laban stage kami at the same time lalakas. Lalakas siya. Makikita ko one day na tatayo ang mama. Tapos magiging malakas siya ulit. Pero ang nakikita ko physically, hindi na. As in talagang pumapayat na siya. Tapos nawawalan na siya ng ganang kumain, yung mga ganun. So, parang doon na pumapasok. Hindi ko tinitignan yung physical ni mama. Ang pinangahawakan ko yung sinabi ng Lord na pag nag-declare ka ng healing, gagaling. Yung mga ganun. Yung mga ganun. Pero Ate Yeng, may time ba na sumuko kayo lumaban? Kasi nakikita mo physically hindi talaga. Hanggang dulo. Kasi isa pa sa in denial ko is yung sinasabi na ni mama na nagbibilin siya Parang weekly, pag nagkukwentuhan kami, meron siyang isang bagay na sasabihin sa'yo na, itong ganito ko, dito nakalagay ito, pag kailangan mo. Alam mo yun, nagbibilin siya weekly. Tapos parang meron na siyang in mind na, ito sasabihin ko na to. Ito susunod ko na sasabihin. Ibibiling ko na to. Mga ganyan. So, parang ako, nag-iisip ako na, ano ba ma? Nagtampo ka sa kanya, ate, na parang feeling mo sumusuko na siya. Kala ko ba lalaban tayo? May ganung moment? Hindi. Kasi alam ko si mama, kung kaya niya lumaban, lalaban siya. Pero merong isang instance na sinabi niya sa akin na, okay lang ba pag hindi na kaya ni mama? Oo, gumanon siya. Susuko na si mama kasi sabi niya nakakapagod. Gumanon siya. Sabi ko lang sa kanya, makaya mo yan. Pagagalingin tayo ni Lord. Sabi ko, pagagalingin tayo. Hindi ka pababayaan ng Lord. Tapos siguro siya, bilang mother, nung sinabi ko yun, syempre pag parent ka, pag sinabi na yun ng anak mo, laban lang ako. So, nagsalita naman siya, laban ako, laban tayo. Pero siguro, deep inside, yung katawan niya, pagod na siya. Tapos, parang, nung sinabi niya yun, ilang buwan or ilang days before siya nag-depart? Nung 2 weeks, nag-Christmas lang kami. Oo nga pala, Oo, nag-Christmas lang kami. Nalaman namin yun August. Tapos, malakas pa siya nun Tapos, November, nag-oxygen na siya. Nung nag-oxygen siya, ayun na, dire-diretso na. Naging na siya doon. Naging dependent na siya sa oxygen. Anong last memory mo sa kanya, ate? Sinabihan niya ako ng, Nak, salamat. Sabi niya, hindi ko makakalimutan niya. Sabi niya, Nak, salamat. Sabi ko sa kanya, Ma, bakit ka nagpapasalamat? Sabi ko, huwag kang magpasalamat kasi duty ko yon bilang anak mo. Sabi niya, basta Nak, salamat. Mahal na mahal kita. So, nung nagganon siya, parang wala na. As in, dire-diretso na yung luha ko. Pero hindi ako nagpakita sa kanya na umiyak ako. Alam mo yung hawak ko yung kamay niya. Pero nakaganon ako. Tapos umiiyak ako. Tapos, parang poker face. Pagharap ko sa kanya, mahal na mahal din kita. Nang walang luha. Sabi ko, grabe. Ang hirap pala nung stage na yun. Andyan na. Yung taong kasama mo araw-araw. Gigimik kayo. Magkakape kayo. Magsha-shopping kayo. Magkukwentuhan kayo ng kung ano-ano. Nakikita mo na nagpapaalam na sa'yo. Ang sakit. Yung gusto mong sabihin na, ano ba, lumabang ka. Pero nakikita mo physically na hindi niya nakaya. Ang sakit. May regret ka ba, ate, so far? Alam mo yung inisip ko yun. Inisip ko siya. May regret ba ako? And then, na-realize ko wala. Hindi dahil nabibigay ko lahat ng gusto ng nanay ko. Siguro kasi pinalaki ako na ginagawa mo yung best mo sa bawat bagay. So, whatever it is, ayun na naibigay ko na. So, sabi ko nga dun sa mga kapatid ko na wag natin na isipin na hindi natin ibigay kay mama or may mga gusto pa tayong ibigay kasi mas lalo tayong masasaktan. Darating talaga tayo sa point na may magde-depart sa family.
kung ikaw sa sarili mo, isipin mo na wala kang naibigay, nasa sayo yon. Pero kung alam mo nabigay mo sa kung anong kaya mo, then yun. So far, good thing kasi yung iba kasi kaya sobrang bigat kasi may regret sila. Pero knowing na wala kang regret, ano yung pinakamasakit, ate? Kasi sabi mo nga ang sakit. Pero ano yung pinakamasakit dun sa pag-depart ni tita? Yung nakikita mo siyang nagde-deteriorate yung katawan. Kasi nakita ko siya in her, na strong person siya. Dun sa kalakasan niya. Nakita ko siyang na multitasking, palatawa. Alam mo yun, yung happy siya. Yung maligalig na Evelyn, yung palatawang Evelyn, masayahing Evelyn, yung kengkoy na Evelyn, yun parang nagpa-flashback sa akin nung nakikita ko na siya na hindi na siya yun, tapos yung heart ko gusto pang lumaban siya. Yun yung masakit sa akin na parang sa sarili ko din na feeling ko that time na-condemn ko yung sarili ko kasi nakikita ko nang nahihirapan yung mother ko, pero pinipilit ko na lumaban siya. Parang na-feel mong selfish ka. Sobrang selfish siya. Pero what do you miss most about her? Mahilig kasi siyang kumain. Okay. Sobrang hilig niyang kumain. So, yun ang nami-miss ko pag may mga nakikita ko na mga bagong menu, ganyan. Gusto kong itry niya. Or kaya may mga bagong coffee shop, yung mga ganyan kasi nga, kape. At saka, yan, kain kung saan-saan. Tapos yung mga galaan na window shopping. So, yan yung nakakamiss na, yung first na stage after niya na mag-depart. Yung lutang ako. Tapos every time na may nakakita ako na magkasama, na magnanay, ganyan. Or kahit magkapatid, basta may kasama, tapos family sila. Parang ayokong tignan. Kasi parang anytime magbe-breakdown ako. Hanggang ngayon, ate Wing? Nakokontrol ko na siya. Ang inaano ko na lang sa sarili ko is mas masaya na siya dun. Yeah. Mas masaya na siya dun. Kumbaga, wala na siya, no more pain na eh. No more pain, wala na siyang sakit, wala na siyang karamdaman. Nagre-rejoice na siya dun with Jesus Christ. Paano ka nakapag-cope up, ate? Paano ka dumating sa ganyang punto? Ilang taon na nga siyang wala, ate? 2021 eh. So, magti 3 years na siya this December. Naka-cope up ako. Nagpe-play ako ng mga worship songs. Kasi, yun nga, kahit na nasa lutang moment ako, andun pa rin yung guidance ng Holy Spirit sa akin na, kumbaga parang flesh mo lang yan. Kasi ang totoo, dapat mag-rejoice tayo. Kasi, si mama napunta na sa heaven and happy na siya, nagre-rejoice na siya doon. Kumbaga parang ako, inano ko sa sarili ko na flesh ka lang. Nasa flesh ka lang. Hindi pwedeng invalidate yung nararamdaman ko kasi syempre nawalan talaga ako ng magulang. Pero andun yung guidance ng Holy Spirit sa akin na comfort. Yeah, may comfort. At saka lagi akong nagpe-pray na, Lord, gusto kong lagpasan yung stage na to kasi sabi ko, ayokong i-meditate yung pain. Kasi yung taong nag-depart, masaya na. Yeah. 'Di ba? At saka gusto niya, kung nakikita man niya kami, ang gusto niya, or kung nandito man siya, ang gusto niya sa amin is yung masaya lang kami. Ayaw niya na re-rejoice siya sa langit, tapos kami rito, nagmo-mourn pa. Hindi naman natin sinasabi na bawal mag-mourn, pero mag-mourn ka, hindi ganun katagal at hindi mo i-meditate ng gusto. So yun, lagi ako ng worship song, tapos prayer talaga na dinidepend ko na lahat ng feelings ko kay Lord kasi nga hindi ko kaya. Hindi kaya ng flesh kong labanan yung pain. Totoo. So binibigay ko talaga lahat. Lalo na kung super close kasi kayo. Buti ate, hindi ka nagkaroon ng trauma na i-celebrate yung New Year. Kailan siya nag-depart yung exact 31, December 31. At 10 p.m. siya nag-depart. Nag-celebrate yung mga kapitbahay namin habang kami sa bahay is... Diba? Oo. Buti kaya nyo na ulit mag-celebrate ng New Year. Kasi syempre alam naman namin na
happiness natin is na kay Jesus, di ba? Siya ang ating hope of glory in everything. So, siya yung nagbibigay lahat sa atin ng comfort, ng happiness, at saka, yun nga, dun sa prayer ko na yun na sabi ko, Lord, kunin mo na. Di ba sabi niya nga sa word, come to me all you weary and heavenly burden and I will give you rest. So, yun lang pinangahawakan ko. Siyempre, yung supportive ko na asawa. Kasi kahit nasabihin mo na i-meditate mo yung word, kumapit ka sa word, syempre nasa flesh tayo, bibigay ka. And then may time na minsan hindi mo sinasadya pero sa sobrang pain mo, kumbaga andun na lahat, babalik siya, flashback ulit, kung paano mo siya inalagaan, mga gano'n. So, yung mga flashback moment ka, naiiyak mo siya. So, siya, andyan lang siya, inahayaan niya lang ako, ilabas mo yan. Kailangan mong ilabas yan. Tapos, magpipray siya, pagpipray niya ako. Eventually, hindi ko na nalaman kung paano ko naka-move on. So, ang alam ko, naka-move on na ako. And then, masaya na rin ako. Pag tinitignan ko yung picture ng mama, hindi na ako yung iiyak, bigla na lang iiyak. Tapos, kumbaga parang pag nagka-flashback na yung mga happy moments namin, hingiti na lang ako. Tapos pag sinabi ko na gusto kong dalhin dito si mama, hindi na ako naiiyak, yung ganyan. Tapos pag nagkukwentuhan kami, wala na akong iyak moments, yung mga ganun. So, dadaan lang talaga. Pagdadaanan mo lang talaga. And it's okay to cry. Yes. Kasi lalo na pag andun ate. Kasi parang, isa yun yung sa mga Christians na parang hindi faith lang, hindi pwedeng matakot, umiyak. No, but even Jesus, yun nga yung shinare ko na even si Jesus, diba, nag-wept siya. Hindi dahil weak siya, pero dahil gusto niya lang ipakita sa ating mga tao na okay lang umiyak. Yes. Lalabas na yun kasi naiintindihan ka niya, naiintindihan niya sa inyong pain. Pero sasamahan ka din niya mag-heal along the way. So kaya I'm really happy to hear that from you, Ate Yeng. Pero kung meron ka mang gustong sabihin kay mama mo ngayon, what would that be? Na mahal ko siya. Yun yung laging sinasabi ko. And then, kapag nagpo-post ako, mahal na mahal kita. Kahit alam ko na alam niya na yun. Kasi, nung nabubuhay pa siya, parang, I don't know, kung naranasan niyo ba yan, na minsan nakakahiyang sabi na, totoo, diba? Totoo, ate. Na mahal na family. Parang, pag sinasabi mo na, mahal na mahal, sabihin sa'yo, may kailangan ka? Mga ganun. Or kaya sasabihin nila, anong gusto mo na naman? Anong problema mo? Yung mga ganun. So, yun gusto ko sabihin sa kanya kahit alam niya na mahal na mahal. Yes. Ate Yeng, and this is the last question. Para dun sa mga nawalan ng loved ones, no? Ano yung pwedeng mong encouraging words na sabihin sa kanila? Pwedeng mag-mourn, pero wag kayong tumambay dyan. Kasi ang Lord faithful. So lalapit tayo, kakapit tayo. Hindi dahil wala tayong ibang kakapitan. Siya lang talaga dapat yung kapitan natin kasi hindi niya talaga tayo pababayaan. Pagdadaanan mo yan yung morning, kapag ka may nag-depart, any member of your family. Pero ang kagandahan nun, yung kakapitan mo, hindi ka pababayaan. So, patuloy lang na kumapit kay Lord, and then, panghawakan mo lang na yung mga word na ibinigay niya sa'yo, like bibigyan ka niya ng rest, lumapit ka lang sa kanya. Hindi ka niya bibigyan. And yung comfort. Kaya siguro hindi ko na naramdaman yung yung pagkawala ni mama. Kasi unti-unti niyang sinasara yung pain. And then pinapalitan niya ng rejoicing heart. Kasi pinapakita niya sa akin na hindi ito yung time na mag-mourn ka ng matagal. Kailangan moving forward ka kasi alam mo yun yung pangako ko sa'yo, pagdating mo doon, masaya. Masaya, rejoicing, tsaka wala na, no more pain. 'Di ba? No more pain. Yun pa lang na maiisip mo na yung taong mahal mo, no more pain na. Parang oo nga no. Bakit doon din yung isa ko na na sinabi ko sa sarili ko, na-realize, yung realization ko is, bakit parang ang tagal kong nag-hold on dun sa moving forward moment. Totoo naman na kapag ka na kay Jesus ka na, dapat nagre-rejoice ka na. So parang yun yung naging hindrance dun sa
pag-move on ko kasi humuhold on pa ako sa pain. Ang katotohanan naman talaga, tayong lahat, pag dumating na, pag nag-depart na, masaya. Masaya tayo sa langit, nagdidiwang tayo. So, yun lang, kapit lang kay Lord kasi talaga yung comfort mo, hindi ka niya talaga bibitaw. Kahit ikaw pa yung bumitaw. True. Kahit bumalik-balik ka pa sa pain. Talagang hindi ka bibitawan ng Lord. Ang bibigyan niya talaga sa'yo yung comfort. True. Comfort na hindi ka niya iiwan. At kahit na anong pagdaanan mo, andyan siya sa'yo. Reminding you na ikaw, pinakamamahal ko. Huwag kang mag-alala. Huwag ka nang masaktan kasi yan, lilipas din yan. Kasi ang totoo is masaya at maligaya na yung taong mahal mo sa buhay. Kapiling. True. Yes. The more na, parang nakita ko Ate Yeng, no, naka-move on ka talaga nung sinurrender mo kay Lord. Yes. It's all about surrendering everything to Him. Even the pain. Kaya. Even the pain. Kung ikaw sa sarili mo, na i-hold on mo, talagang wala. Breakdown talaga. Kaya naiintindihan ko din yung mga tao na dumaan doon sa pag-breakdown nila. Kasi siguro hindi sila nakakapit sa tamang kakapitan. Who is God Himself, who is Jesus Christ. Gandang punto nun natin na dapat, kasi yung mga tao, kung tao lang din kakapitan mo, unstable din sila. Diba? Imperfect nga tayo. Diba? True. So, kailangan dapat tama yung kakapitan mo, which is si Jesus lang naman talaga. And He is faithful and true to His words. Na kapag lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng rest na hindi kayang ibigay ng mundong and comfort. Yeah. Yung peace that surpasses all understanding. Yun talaga yung mangunguna sa heart natin when we remind dun sa, yung sarili natin dun sa mga promises ng Lord.